DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito, yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Aurora, tama kaya itong ating gagawin? Pinuntahan natin itong opisina ni Russell. May kailangan na natin siya makausap ng personal, Arturo. Lahat ng ating kapitbahay nakalipat na sa relocation site ay binigay ng gobyerno. Bakit na pag-iwanan tayo? Ayan, narito na tayo. Ito ang pintuang itinuro nung napagtanungan natin. Kumato ka na. Bukas yan. Pasok. Magandang umaga sa iyo, Russell. Kayo pala, Aling Aurora. Pero pakiusap po. Hindi na ako patay gutom na kapitbahay ninyo noon sa squatter. Matuto kayong rumispeto sa kausap ninyo. I-address niyo ako kung anong titulo ko. Ayan o. Nakasulat sa nameplate na nasa ibabaw ng table. Pasensya na ho, Engineer Russell. Hindi ko na kayo aanyayahang maupo. Kasi hindi ako pwede magtagal dahil may importante akong gagawin. Ngayon, ano ang kailangan nyo? Mangyari po, Engineer. Kuwan po, lahat ho ng kapitbahay namin na na-demolish, nakalipat na sa relocation site. Nabigyan na ng libreng bahay kapalit ng bahay namin na na-demolish sa squatter. Bakit ho kami naiwan?
Wala ho kayo sa listahan ng mga bibigyan ng libreng bahay sa relocation site. Oo. Anong wala kami sa listahan? Hindi ba aari yun? Isa kami sa mga unang inilista ng mga tauhan nyo na magbahay-bahay sila. Wala ho ako nakitang papeles nyo. Wala ako napipirmahan. Baka naman ho hindi talaga kayo residente sa lugar na dinimolish. Ano? Baka isa kayo sa mga fake claimant. O baka naman miyembro kayo ng isang grupo na ang trabaho ay manloko sa mga ahensya ng gobyerno. Huwag mo kaming pagbintangan ng ganyan. Aurora. Hindi kami manluloko. Hindi namin gawain yan. Kami ng asawa ko, hindi kami masamang tao. Kayo? Hindi kayo masamang tao? Narinig niyo bang sarili niyo, Aling Aurora? Kahit minsan, wala kaming inargabyadong tao. Nakalimutan niyo na ba? Na kaya napatay ang tatay ko ng gabing yon. Kasi hindi niyo siya pinautang ng 1 kilong bigas. Kaya nang isna siya dahil umiiyak ako sa gutom. Sobrang sama ng ugali ninyo. Huwag mong isali sa usapang ito, matagal nang nakaraan. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan ay nagpautang kayo ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw na ito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. Nagkatotoong kutob ko, Aurora. Anong kutob? Kinabahan na agad ako nang malaman kong dadaan sa opisina ni Russell ang mga aplikasyon para mapasama sa mga benepisyaryong mabibigyan ng libreng pabahay. Pero may papeles tayo. Wala tayong magagawa. Pwede niyang ipitin ang papeles natin. Sa posisyon niya ngayon, kayang-kaya niyang ipabura sa kanilang computer ang pangalan natin. Ang sama naman niya. Marami kang ipinautang na masama, Aurora. Ngayon, inaani na natin ang bunga ng mga ginawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pare Russell, tinuluyan mo palang gawin yung sinabi mo sa akin. Alin? Yung haharangin mo mga papeles ng dati mong kapitbahay sa squatters area na dinimolis para hindi sila makasama sa bibigyan ng libreng pabahay. Pinaramdam ko lang sa kanilang sakit ng kalooban ng isang napagkakaitan ng tulong, parang JC. Dahil matagal na tayong magkaibigan, akala ko kilala na talaga kita. Hindi pa pala. Ano ibig mo sabihin? Kahit pala masayahin ka, kahit pala palabiro ka, malalim ka palang magtanim ng hinanakit. Biruin mo, nangyari nung 6, 7 years old ka. Hanggang ngayon, hindi mo nakalimutan. Masakit mawala ng ama. Kung sa bagay, naiintindihan kita. Pero alalahanin mo pa rin, nasa public office tayo. At ang tungkulin ng public office ay public service. At sa ginawa mo, may nilabag ka sa mandato ng ating opisina.
magkape na ako. May mainit ng tubig sa termos kung gusto mong magkape. Ako alis na. Saan ba ang punta mo? Kahit kolorum ang tricycle ko, babiyahe ko para kumita naman ako kahit konti. Para magka-income naman tayo. Hindi na tulad ng dating buhay natin. Noon, pagising natin, magbukas lang tayo ng tindahan, kikita na tayo. Wala na tayong tindahan ngayon. Nangungupahan pa tayo nitong maliit na kwartong ito. Hindi hinarang ni Russell ang papeles natin. May maayos din sana tayong bahay sa relocation site. Ay ko, tanggapin na lang natin. Ganun talaga. Sinong mag-aakalang ang anak ng taong noon pinagkaitan mo ng tulong? Ay siya pang magkakaroon ng posisyon sa ahensyang mag-aasikaso ng mga papeles natin. Bakit sinapo mong batok mo? Kasi kahapon pa ito kumikirot Saka parang hinihingal ako ng isang araw regular mo bang iniinom ang gamot mo sa high blood? Oo. Tensyonado ka kasi nitong mga nakaraang araw. O siya, dito ka muna. Sasamantalayin ko habang maaga pa. Wala pang mga nanguhuli ng kolorum pag ganitong oras, ha? Arturo, sandali. Bakit? Pwede bang dumaan ka sa butika? Ibili mo ako ng gamot sa high blood. Alam mo naman yung gamot, di ba? Sige. Tutuloy na ako. Dati, ang luwag namin sa buhay. Dati, malaki ang bahay namin. Pero, eto kami ngayong mag-asawa. Nagtitiis sa kakapiranggot na paupahang ito. Buti na lang. At kahit papaano may naipundar kaming tricycle. Kahit kolorum, pasingit-singit na nakapabamasada si Arturo. Nakarma nga ba ako? Dahil masama ang aking ugali? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama Ines, aalis na po kami ng apo nyo. Magko-commute na lang ba kayong mag-ina, Janela? Ay, marunong ka naman mag-drive. Bakit hindi mo gamitin ang kotse ko? Narito lang naman ako sa bigasan. Hindi na po. Nakaka-stress mag-drive pag matraffic. Magta-taxi na lang po kami. Siya, sige. Bye-bye, Lola Ines! Babay, apo. Siya nga pala, Janela. Mamaya, pag pauwi na kayo galing sa mall, tawagan mo na lang si Russell at magpasundo kayo. Mama Ines, hindi ba nga po? Kaya kami pupunta sa mall ay para ibili ng birthday gift si Russell. Pag tinawagan ko siya, di mabibisto ang surprise gift. Oo nga pala. Naku, ang regalo ko sa kanya nung isang araw ko pa naihanda. Nasa kwarto ko. Sige po, tutuloy na po kami. Sige. Bye po, Lola. See you po sa house. Sige, apo. See you mamaya. Mag-ingat kayong dalawa. Eto. Nasa drawer ko mga papeles ng mag-asawang Aurora at Arturo. Alam ko mali ang ginawa kong pagkaitan sila ng lehitimong tulong mula sa gobyerno na magkaroon ng sariling bahay pagkatapos silang ma-demolish sa squatters area. Kompleto ang kanilang mga papeles. Qualified talaga sila sa libreng pabahay.
Pero hindi ko makalimutan ang ginawa nila sa amin. Hindi makakaisip mga agaw ang tatay ko kung may pagkain lang kami ng gabing yun. Kasalanan niyo, Aling Aurora. Kasalanan niyo. Driver na yun. Bakit bigla niya tayong pinababa? Oo nga, anak. Bakit ba siya nagalit sa atin? Pinansin ko kasi ang metro ng kanyang taxi. Hindi niya nireset. Kaya sisingilin din niya sa atin yung naging metro ng huli niyang pasahero. Abae nang bistuhin ko, nagalit. Halika na, anak. Tumawid na lang tayo sa kabila. Anak, umiwas ka! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Janela sa aksidenteng iyon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutial, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paninigil. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.